Guys, welcome back na naman sa ating YouTube channel. Ayan, nagsalita na po yung ating Vice President tungkol dun sa mga flood control na palpak, lalo yan sa Oriental Mindoro na talagang parang ipinatong lang yung mga simento at yung mga bakal naman na ikinabit. Parang yung lang, panghinang, no? Mas matibay pa yung honeycomb kung kumpara dun sa mga ikinabit na bakal doon sa flood control. Wala pong silbi yung mga flood control na ginamit na materyales dahil galing din po sa ilog. Yung iba, ayan, bakal wala din, tinipid, wala yung budget, tapos yung 100 billion po yung budget doon sa flood control na ginamit, samantalang kay Inday Sara 125 million. Habol na habol kayo. Pero yung sa ginawa ni BBM, wala kayong pakialam. O ayan, paano mo sasabihin BBM na mahiya naman yung ibang mga kasabwat dyan, no? Yan, manda kayo kay Marcoleta. At alam din ni Inday Sara yung mga kalokohan niyo dyan. Kaya hintay-hintay lang kayo. Kumakambyo lang yun si Marcoleta. So yan guys, panoorin ang video para makita rin ng ating mga kabayan. Palike and share po. Maraming salamat po sa inyo lahat at magandang araw. God bless! Ito na! May we have your reaction po doon sa naging hakbang ni Marcos Jr. to investigate contractors on the flood control project. Sa tingin nyo ma'am, mas dapat imbestigahan at panagutin ang mga kongresista na involved sa anomalous project kaysa sa mga contractors? Well, lahat sila dapat. No, hindi lang yung mga contractors dahil yung mga contractors ay mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. Kung maalala ninyo, meron akong ginawa na interview noon kung bakit ako umalis sa Department of Education. Binagyat ko doon na 2 tao lang ang nagde-decide sa budget ng Pilipinas. Yun ay si Martin Romualdez at si Zaldico. At yung mga kasamahan nila o mga grupo nila, kasama din nila yon sa paghati-hati noong budget ng Pilipinas. Dahil nakita namin yon sa Department of Education, nabanggit namin yon kay BBM na ganun ang ginawa, pero noon ay wala siyang reaction. Tapos bigla ngayon meron na siyang reaction. Paniwala ko ginagawa nila yan para lang sabihin sa susunod na baha na tingnan nyo, may ginawa naman kami. Pinaghahandaan niya lang yung excuse niya para sa susunod na baha. Ulit sa inyo. Pakisabi, ipapadeklara ko kayong persona non grata sa probinsya ko. Saan kayo nakakitang gobernador? Ayaw akong papasukin kung wala daw written permit ninyo. Kasasabi lang ng kwarta kanina eh. Grabe kayo. Tandaan nyo ito. Ako ang gobernador sa probinsyang ito. Pinoproteksyonan ko lang kami, tas ganito kayo nagninegosyo. Sasabihin nyo hindi pwedeng pumasok dahil wala kayong written permit? Wala po kami advice. Ano walang advice? Sabi ng gwardiya. O ngayon, ipuputo ko lahat ito. Nananahimik ako ng ilang panahon. Tingnan natin kung gaano kapalpak ang trabaho nyo dito. Tama mo ha, tingnan mo ho. Closed. Closed under construction. Bakit? Pag under construction ba isang bagay, pinagbabawal, pumasok at bisitahin? Kaya nga may audit eh. O ngayon, ako nananawagan ito sa ating mga kinatawan. Wala namang project na hindi dadaan ng Kongreso. Lahat ng project dumadaan ng Kongreso. Sa ating sangguniang palaluwigan yan. Ano ibig sabihin niyo po, Governor, na dumadaan sa Kongreso? So, lahat naman ng funds dumadaan sa kanila eh. Dapat na dumadaan sa kanila, public funds to. At kung public funds to, dapat ito yung open to public scrutiny. Okay. Tama po ba? Kung ito open for public scrutiny, ang DPWS ay under ng pamahalang nasyonal,
kastiguhin nila ngayon ito. Sinabi niyo po dumadaan sa Kongreso, may kinalaman ba mga kongresista Wala dito? ko akong sinasabing gano'n. Sinasabi ko lang, sis, dumadato sa inyo kung gusto nyo malaman ang katotohanan tungkol dito. Alamin nyo kaloob-luman, sino ba nagpondo nito? Sino nag-insert ng pondong ito? Ako, uulitin ko, nagpapasalamat ho ako sa napakalaking pondong nilagay sa probinsya namin. Maganda naman sana eh. Ang gusto nga lang natin maiayos ang design. Ang original na gusto ko dito, ang design sa halip na buhangin ng gitna, konkreto na buo. In-explain ko na yan kay Director noong 2023. Sabi ko, ayoko niya. Sabi niyo, maganda Gob ang disenyo niyan. Ilang buwan ko yung pinatigil ang construction. Sabi niyo, Gob, maganda yan, napakaganda ho niyan. Dire-diretsong boulevard. Bakit sabi niyo putol-putol kung dire-diretsong boulevard? Ikalawa, bakit naman ang loob ng ginagawa ninyo napakanipis na konkreto? Uulitin ko, 1 billion per kilometer. Hindi ko may paliwanag sa akin yun personally. Alin yung governor binabanggit nyo nung gumuho na noong 2020? 24. Bahagi na ho nito yun. Tama? Bahagi na nito. Sa barangay dito na mismo, sa Mulawin. Mulawin. Gumuho na yan ng 2024. Yan yung project ng 2023. Gumuho, July 18. Nireport na yan. Sinabi ko na yan kay Direktor. July 18. Ginawa. Tapos ganito na naman. Hindi ho ako nagkulang. 3 taon ko itong ibinibilin sa DPWH. Pagpasensya na Direktor. Pero nasobrahan naman yata ngayon ang instruction dito. Akala ko nagtutulungan tayo para masolve ang problema. Hindi ko lang ho talaga matanggap na pagbabawalan akong pumasok nang walang instruction ninyo. Sabi ng gwardiya dito sa construction ito. Governor, sa 3 taon, 2023, 24 hanggang ngayon, magkano na yung nailang pondo dito sa